Peter Cayetano as a Senate President. Na alam naman natin at kilala naman natin kung sino si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano ay may dugong berde. Kita naman natin mga kaibigan na sa kanyang pagkakaroon ng dugong berde, ginawa niya ang lahat, no? Ginagawa niya ang lahat para ipagtanggol ang mga Duterte. Ipagtanggol si Sara, ipagtanggol kahit na mali. So eto ngayon mga kaibigan, ang nais nitong mga senador na nasa minority, no? At nasa majority. May mga nag-iisip na di umano no, ng mga senador na nasa majority na katulad ni na J.B. Ejercito. Nag-iisip na di umano na lumipat at ikudita si Tito Soto dahil hindi nila nagugustuhan ang mga nangyaring investigasyon ngayon sa Senado na kung saan hindi daw pinoproteksyonan ang kanilang mga kasamahan. Mukhang ang gusto kasi ng mga senador na ito, mga kaibigan, na proteksyonan ang kanilang mga kasamahan at hindi dapat madawit dito sa mga maanumalyang flood control. So, kitang-kita na natin mga kaibigan, no, na tingnan nyo, kung titingnan natin mga kaibigan, yung Senado, itong Senado na ito mga guys, panay ang turo nila na bakit daw dinadamay ang mga senador, meron na nakakaligtaan na daw yung tunay daw na salarin. Alam niyo na yan, mga kaibigan. Kanila na namang idinadamay si Speaker Martin Romualdez. Lahat ng sisi ay kanilang ibinabato kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ko nga sa inyo guys, ano sila? Mga inutil? Ano sila sa Senado? Mga inutil? Na pati sila ay kayang ma-manipulate ni Speaker Martin Romualdez? Kung titingnan nyo guys, yung paninisi ng mga senador na to, kay Speaker Martin Romualdez, Jesus Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, halos lahat yung mga Duterte Black isa lang ang sinisisi, si Speaker Martin Romualdez. Pero tingnan nyo, si Speaker Martin Romualdez, sinisi ba sila? Ni wala kang maririnig na isang salita coming from Speaker Martin Romualdez na sinisi sila. Wala kang maririnig. Anong sabi ni Speaker Martin sa speech ni Jesus Escudero? Imbis na manisi ka ng tao at mamuliti ka, bakit hindi mo na lang ipagtanggol ang iyong sarili? So, kita natin dito mga kaibigan, no? Madalas kasi yung mga taong mahilig manisi, sila talaga yung may kasalanan. Bakit sila nananisi? Bakit kailangan nilang manisi? Kasi hindi nila kayang depensahan ang kanilang sarili gamit ang mga factual datas. Dahil wala naman talaga silang factual datas na pwedeng gamitin para ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya dito na lang sila nagre-resort sa paninisi. Magtuturo ng tao. At iisa lang ang kanilang ituturo, si Speaker Martin Romualdez. So kitang-kita natin mga kaibigan na itong mga tao na tinuturo si Speaker Martin Romualdez, sila talaga ang mga senador, sila talaga ang mga tao na may kasalanan patungkol dito sa flood control. Anomaly. Kasi nga, wala silang guts mga kaibigan na ipagtanggol ang kanilang sariling gamit ang factual datas. Kasi nga, wala nga silang ganun. So ang kaya lang nilang gawin ay ituro si Speaker Martin Romualdez para makalusot. Pero sa tingin nyo makakalusot sila? Meron namang mga datas
na nag-i-implicate sa kanila. So kahit anong gawin nila ang pagtuturo kay Speaker Martin Romualdez, hindi sila makakalusot. Dahil si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, sabi nga ni Speaker nung siya ay umalis, nag-resign as Speaker of the House, ang sabi nga niya, sasagutin ko ang lahat ng mga paratang. Sasagutin daw niya lahat mga paratang gamit ang mga facts, ang mga factual datas. Yan ang tao na nagkikling sa katotohanan. Yan ang tao na matino, na sumasagot gamit ang factual datas at hindi ang paninira, hindi ang pagtuturo sa kapwa. Yan ang taong matino. Kaya mga kaibigan, itong mga senador na to, kitang-kita na natin. Bakit nila ngayon gustong palitan, ikuditan na naman ang Senado? Kasi gusto nilang gumawa ng sarili nilang investigasyon, Blue Ribbon Committee. At ipagpapatuloy nila ang Blue Ribbon Committee investigation ni Marcoleta na walang nadadamay na senador. Lahat. Kailangan kongresista lang, walang senador. Kung ikaw matino kang Pilipino, ha? Eto, sabihin ko sa inyo, kung matino kang Pilipino, papayag ka ba na ang mga senador na nangulimbat ay hindi mapapanagot? Kung papayag ka, aba, ang mindset mo, DDS ka nga. Bulag ka sa katotohanan. Na kahit malaman mo na pinagnakawan ka ng mga senador, ay okay lang sa'yo. Dahil sila ay kakampi ng mga Duterte. So bulag ka. Bulag ka nga. So, eto masasabi ko mga kaibigan, no? Huwag natin hahayaan na maghari na naman etong mga Duterte Black sa Senado. Dahil unang-una sa lahat, wala naman silang gagawin sa Senate kundi ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ipagtanggol ang mga Duterte, at ipin down si PBBM, ipin down si Speaker Martin Romualdez, at ayaw nila ng katotohanan. Ang gusto nila, ang gusto ng mga senador na to, guys, kung may papanagutin dito, dapat mga congressman lang. Sila, dapat ay hindi managot. Ito ang gusto ng mga congressman na ito. So kitang-kita natin mga kaibigan, no, yung kanilang pagiging bias. Itong mga senador na to, kitang-kita natin ang kanilang pagiging bias. No? So, yan nga guys, no? Kung mangyari nga na mapalitan si Senator Tito Soto ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, lalo lamang masasadlak sa putikan ng Senado, no? Totoo po yan, lalong masasadlak sa putikan ang Senado. So, mga kaibigan, pakita natin sa inyo, no? Itong sa BICAM, no? Conference on the part of the Senate and conference on the part of House of Representatives. Tingnan niyo mga kaibigan, ito yung mga pumirma, no, sa BICAM. Yan. Alam naman natin na etong si Chis Escudero, tinuturo si Speaker Martin, no? Pero klaro at malinaw na kailanman ay hindi naging miyembro ng bicameral conference committee si Martin Romualdez. Hindi siya dumalo, hindi siya nakilahok, at hindi rin siya lumagda sa ulat. Yan ay di matitinag na katotohanan. Makikita ang mga lumagda sa BICAM report na naka-attach, no? Kung gayon, bakit desperado ang mga kalaban na hilahin ang kanyang pangalan sa putikan? Bakit desperado itong mga senador na to, na Chis Escudero, na hilahin ang pangalan ni Martin Romualdez? Una, sapagkat mas madali ang manisi kaysa managot.
sapagkat mas madaling gawing kontrabida ang iba kaysa tanggapin na sila mismo ang may bahid ng dungis. At dito lumilitaw ang tunay na irregularidad, ang pakikialam ni dating Senate President Chis Escudero sa lugar na hindi naman kanya. Ayon sa tradisyon at mandato, ang Senate Finance Chair ang siyang namumuno sa BICAM deliberations para sa Senado. May dahilan kung bakit umiiral ang tungkuling ito para sa kaayusan, malinaw na proseso at pananagutan. Subalit si Escudero pilit na pinasok ang sarili. No? Pinalitan si Senator Grace Poe at sinarili ang kapangyarihang makialam at lumagda sa ulat. So mga kaibigan, no? Nandito po mga kaibigan ang mga senador at mga congressman na lumagda sa BICAM. At wala po dito si Martin Romualdez. Okay, tingnan natin ha. Ito po. Okay, sino-sino ang mga nandito, no? Sa parte ng Senado, ang mga pumirma sa BICAM ay Grace Poe, Cynthia Villar, Senator Wing Gatchalian, J.B. Hercito, Francis Tol Tolentino, Jinggoy Estrada, Francis Chis Escudero. Yan po ang part ng Senado. Sila po ang pumirma. Sa part naman ng Congress, ang pumirma, unang-una, Saldico, yan, Dong Gonzales, J.J. Suarez, Manix Dalipe, Jude Asidre, Neptali Gonzales, Jose Joboy Aquino II, Angelo III Bongalon, or si Jill Bongalon, ito, no? Romeo M. Acop, at si Marcelino Libanan. Walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez. So mga kaibigan, yung mga sinasabi ng mga kongresista, napakarami ng kongresista ang nagsabi nito. Bakit sinasama si Martin Romualdez? Wala naman siya sa BICAM. Madaming mga kongresista ang nagpatotoo na bakit daw sinasama si Martin Romualdez, wala naman siya sa BICAM, ni wala nga siyang pirma. At yung pinakahuling nagpatotoo, si Puno, no? Yung nakaaway ni Kiko Barsaga. Yung mga nagpatotoo dati dyan, guys, yung si Fami Zamora, si Congresswoman Swansing, yung chairperson ng Infracom, no? Kalimutan ko yung pangalan. Guys, marami na sila na nagpatotoo niyan. Wala si Romualdez sa BICAM. Never dumalo si Romualdez sa BICAM. Kaya yan ang pinagtatakhan ng mga kongresista. Kung bakit pilit na dinadawit si Martin Romualdez nitong Chis Escudero, ni wala siya sa BICAM, ni wala siyang pirma. Pero si Chis Escudero, eto, ang kanyang pirma. Ayan, bandang huli. Chis Escudero. Walang Martin Romualdez. Kaya mga kaibigan, nakakatawang isipin na si Martin Romualdez talaga ang kanilang gustong ipin down. Bakit? Guys, script yan. Yan ang script. Bakit? Kasi pag pinin down nila si Martin Romualdez, isusunod nila si Bongbong Marcos, yung pangulo natin. Script yan, guys. Malinaw na malinaw. Eto BICAM. Wala si Martin Romualdez. Pero si Chis Escudero nandun, nakapirma.
So anong sinabi ng mga kongresista, napakaraming kongresista? Bakit daw sinasama si Martin Romualdez? Wala daw si Martin Romualdez sa BICAM. Hindi pumunta si Martin Romualdez sa BICAM. Kasi kung nandyan siya, bakit wala yung pangalan niya dito? Bakit walang pirma? Kasi mga kaibigan, kung halimbawa nandito si Martin Romualdez, o kung halimbawa na nandito siya, ilalagay ang pangalan niya dito. Katulad na lang ito, no? Si Senator Risa Hontiveros. Ito, Senator Risa Hontiveros, Deputy Majority Leader. Nandyan siya, ayan o, siya yan. Risa Hontiveros. Kasama siya sa BICAM. Pero wala siyang pirma. Kasi hindi siya pumirma. Hindi siya pumirma sa BICAM.